at kasama namin sa gabi nito, sa gabi ng aming mga panalangin, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, lalo na po kay Kevin yung salita, Lord, kailangan na namin kaluluwa. Magkayag ka sa amin, mangusap ka sa amin, lahat na may mga pangailangan sa gabi nito, Lord, ay ikaw lang po nakasumpong, ikaw lang po nakakalam ng kanilang mga pangailangan sa pinaka-iputuran ng kanilang puso, Panginoon, ng bawat uhaw, bawat expectation, bawat gutom, galang po mag-provide, Panginoon, sa aming kaluluwa. Lord, bindisyonan mo po ang salita na ipapangaral at may Lord maging pagkain, tinapay ng buhay para sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, lahat ng aming pang mga gagawin, aming mga dinadala sa gabi nito, pag-aalin mo, Panginoon, as we come unto you, sabi Lord, lumapit kami at Lord, lahat ng bibigatan at kami ay makakasumpong nagaanan ng kapayapaan. Lahat ng nagkaramdaman sa gabi nito, Lord, nalaman na po ang lahat ng sakit, lahat ng kaaway, diablo, demonyo, na nagpapahirap sa aming pisikal na pangatawan, Panginoon, sa pamamagitan na yung lakay, ay Lord, nagsigaling na kami. Sa gabi nito, Lord, we proclaim healing in every sickness and every illness. Bawat mga gawa ng away ay, Lord, sinisira, ginigiba, winawasak namin sa pangalan mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong salita na makapangyarihan at tunay na ito'y nais na marinig sa gabi nito. Lord, give us the unction of the Holy Spirit. So, Lord, ito'y maging tunay na kapagkinabangan sa bawat sa amin. Lahat ng ito ang maaaring kong pinagaling po ito. Pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Sa pumulit ng gabi, sa inyong lahat, medyo naiikohan po sa boses ko. Ito pong, hindi naman ganun magandahan iniiko pa. So, siguro talagang nararamdaman ko sa bulso ang pagod mga kapatid. Kapag magpaguhin sa atin ay totoo nakapagod po talaga. Hallelujah. Pero sa gabi ito ay ang Diyos ang ating kapahingahan. Hallelujah. Revelation chapter 18 verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. Yan. Ito yung nakakagalak na verse na basahin. Tayo daw ay magalak. No? Tayo daw ay Revelation 19 verse 7. Matuwa, magalak at magbigay parangal sa Kanya sapagkat dumating na ang kasal. No? Sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ang kanyang asawa, ang kanyang bride ay nahanda na. Ang Diyos ang mapurihan sa mga salitang ito at magpala natin mo ako. Pero ang greatest event sa kalendaryo ng Diyos, hallelujah, ay ang bagay na ito. No? It's a union of the church, the bride, and Him. Hallelujah. Tunay na gusto natin lagi na makapili ng Panginoon. At darating ang araw na lahat ng pasakit, lahat ng paghihirap, lahat ng pagtitiis, matatapos na po yan. Sapagkat darating na tunay na kaginhawahan ng ating mga kaluluwa, ating kaisipan, wala na pong problema, wala na pong suliranin. Amen. Dahil ang ating katawan ay wala ng karamdaman. Amen. Darating yan, mga kapatid, at yan ay pangako ng Panginoon sa atin. So, huwag tayong bitaw sa Panginoon, sapagkat napakalapit na po ng pagdating ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang nobya ng Panginoon naghahanda. Ang nobya ng Panginoon nagkakaisa. Hindi po tayo nagkakawatak. Hindi po tayo nagkakahiwa-hiwalay or nagkakaroon ng anumang gap. Sa totoo lang po ay magkakaiba talaga tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng prinsipyo kung minsan, magkakaiba tayo ng kaisipan, pero tayo po ay isa sa Panginoon. Doon po tayo nagkakasundo. Hallelujah. At nagkakasundo tayo doon ay, amen, napakatibay ng ating bigtis ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. So, yun po ang ating tiklara sa gabi ito. Nandiyan ang pag-ibig ng Panginoon, nandiyan ang
Kapatawaran ng Panginoon, sino man nagkukulang, sino man nagkakasala, nandun ang kapatawaran ng Panginoon. At yan ang dugo ng Panginoon Diyos na sa atin ay bumapalo, sa atin ay nagpapala, at minsan din nagpapalo. Pero yan ay isang magandang bagay sapagkat ang hindi pinapalo, hindi anak. So, kapag hindi ka pinapalo ng Diyos, bastardo, sabi ng Biblia. Pero kung ikaw po ay pinapalo, ay nandoon ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. So marami tayong ipapadalangin ngayong gabi. Padalangin natin isa't isa, ipadalangin natin ang mga wala dito, hindi natin kasama. Ipadalangin natin ang mga kabigatan ng ating mga kapatid. Tayo po ay isang katawan. Ang sakit ng kalintingan, sabi sakit daw ng buong katawan. So isipin natin mga kapatid, nung magmula, nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo lang. No? Eternal life is living for others, for your neighbors, for other sinners, others, lahat ng others yan. No? Others gossipers, others marites, lahat. Basta others. No? Ipanalangin natin sila. Kahit kayo mga kaaway mo, sabi ng Panginoon, ipanalangin mo ba rin? Hallelujah. So, nabanggit ko sa ating group chat na meron tayong little fellowship. Sa totoo lang, medyo nadi-deserve ko to eh. Kaya punta ako ng Wednesday, nauwi ako sa Angeles, umatid ako sa kanilang prayer meeting. At may mga nag-confess ko na talagang bibisita na rin para talaga sila sa linggo. So, nagkasalubong lang po yung invitation. Pero si Pastor, hindi talaga siya makakarating talaga kasi nga meron po siyang physical exam. Malabo na po talaga yung mata niya. Nakaupo nga ako ganyan, hindi ako nakikita eh. Nung lumapit siya, sabi niya, ikaw pa na yan. Umagwapo ka. Sabi ko, malabo na talaga yung mata mo, Pastor. Sabi niya, mukhang hindi naman na ako matutuloy, sabi niya, nag-isip siya buong service, magtutuloy siya, pero nung tumuloy siya, ayun, para pumagat, ang dahil ko gusto sumama sa kanya. Pati po si Sister Lodi, gusto ko sumama sa kanya. At ang una po niya sinabi, basta pagdating ko sa Moriones, malapit ko yung puto ni Sister Lita. Hindi ko alam yung Sister Lita kung anong puto yan, pero paulit-ulit yan. Sa linggo yung puto ni Sister Lita. Sabi ko, yan naman pinunta mo? Sabi ko, anong puto ni Sister Lita? Pero hinahanap ba talaga ngayon? Bigyan ako ng assignment ni Sister Lita. Hindi ko alam kung makapagluto kayo ng puto daw. So, kasama po yung ibang kapatid, Sister Maribeth, kapatid po ni Sister Rudy, mga po Sister Gloria, isa po kasing crossfit yan, at tumarating. So, hindi na natin masabi kung ilan, pero may mga nagsabi na nakahabol pa. Kung di Pastor, Sister Cindy, sila Daniel, pupunta po rito. Nabanggit lang po, Lord willing pa rin, kasi mga musician po yan doon. So, ayun, may musician na ako sa atin. So, leader na lang. Leader na lang. Brother, bahala. Sabi ko nga kailangan natin ng backup. Okay, dahil ni Lord. Ayun, so, sa biyaya ng Panginoon, ipag-pray niyo po, hindi ko alam kung kasya ang ating buwan. So, bigyan ko po kayo ng assignment na lang sa inyo kung mga buwan. Kahit pang dagdag lang kahit kung isang book yan masabi. Pero mas maganda na handa. Bukas po kasi mga kapatid ay wala rin ako dito. Ako po ay a month ago, tinawagan ni Pastor Jude Ferrer at inibitahan po kami sa kanilang family anniversary, actually church anniversary, pero normally it's just the family. Ito po kasi nasisimba ang mga parents namin sa Pulilan Church. So, the entire, normally talaga, family talaga ang invite niyan. Hindi po talaga siya as a whole church invitation. Kung sino po yung pamilya nung tupa niya, yun yung iniimbita niya. So, it happens na kami po ay magkakapatid. Kung family po na may believer na rin or marami din hindi na rin marami like my younger brother, hindi na rin nakakatid. So, we're praying na makatid. So, parang way po niya to na pamilya ng mga
believer ay makasama. So, it's a good way. So, let's pray for that. Pag-pray po kami, uwi po kami sa Pulilan bukas ng umaga. Pakalis po kami ng mga 6 or 7 at uwi po kami agad. So, mag-iwan naman ng ilang assignment sa inyo. Wala po ako bukas. Nagpapaalam ko na sana by Sunday ay maging ready po tayo for the fellowship. Dental fellowship. So, ayun po, ang mga detalye. At alam ko ay celebration na birthday nyo. So, pagkakami ko, may sinatay ka eh. Di ba lang? So, pagpalain ka ng Panginoon. Sabi ko nga, sinabi ko rin kay Pastor, birthday mo. Sabi ko, tamang-tama. Na-pressure na siya. Sinabi ko lang yun. Alam ko naman, malaking bahagi sa Pastor Ruby sa pananampalataya mo. Kaya, nagagala ako yung bitayin din yung kapatid. Pastor ko rin naman po talaga yun. Sabi nga yun ang Panginoon. Kaya, gusto ko rin siyang makadalaw. Mga kapatid na kaya pa niya. Kasi kaya siyang maglakad. So, pag-pray natin si Pastor Ruby, nung araw ng listeners hindi ako kami nakakapag sa labesa, amen, ay una yung sinabi, sama ako yung agad na sabi niya. So, kaya gusto na po talaga pala nila pumunta rito. So, then, pasigan po natin. So, maganda po tayo ng ating salo-salo. Kanya-kanya po dala kung gusto po ninyo, kung may madadala, sabi ayan ng Panginoon. So one of the greatest events sa ating binasa is the union of Christ and the church, the marriage supper, the marriage of the Lamb. Kasi from Genesis to Revelation, mga kapatid, it's a great love story sa Tola. Ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang nobya. Naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? It's not just a story actually, it's reality to us. Realidad na iniibig ka ng Diyos. Amen. No? Pagbukas mo pa lang ng Biblia mo, Eden, mga kapatid, hanggang isarado mo yung Biblia mo, it's pointing to marriage, kasal. No? Mayroong kasalan sa Eden, may kasalan sa kaluwalhatian na binasa natin. At sa pagitan ng dalawang kasalan, yung buong Biblia din, the entire Bible, is nagsasabi na paghahanda ng kasal na yan. Preparing for the bride to be with the Lord Jesus Christ. Si Brother Frank sabi niya, yung entire Bible daw is about revelation of Jesus Christ. At kung ngayon, kung ito yung laman ng buong Bible, si Jesus Christ, then, makikita natin na ang buong laman naman ni Kristo, nasa isip ni Kristo, habang lalo umabot siya nasa lupa, walang iba kundi ang kanyang nobya. Walang iba kundi ikaw. No, lahat ito ay tumutukoy. Bagamat binisita niya ang Israel, ang mga Hudyo, pero alam naman natin, at the back mind of God, the back part mind of God, alam niya darating ka. Alam niyang makasumpong ka ng biyaya at praise the Lord, nasumpungan mo nga. So, mga kapatid, sa gabi ito, bago tayo manalangin, gusto ko sabihin na hindi lang tayo mga miyembro ng church. We're not really church members kung tawagin. And we're not just attending church services. And we're not just trying to say that I am in the message of the hour. Pero sinasabi natin sa gabi ito na, Lord, tulungan mo akong maghanda sa parating na kasalan ito. God is preparing people who can come into what you call complete union with Christ. Kasi mga kapatid, ang pinaka-ending ng love story na ito is maging tayo sa Panginoon. Hallelujah. Maging tayo sa Panginoon. No? Sa Genesis chapter 2, ang unang tinatag ni Lord, hindi gobyerno. Listen to me. Hindi negosyo. Alam ko maraming business-minded dito. Hindi rin denomination. Hindi rin kung ano pang mga science and AI and technology. No, it's not the first thing that God has instituted. Ang una niyang ginawa, hindi na mother and father.
Ang unang inasikaso, mga kapatid, kung nilalang niya ang tao, is ikasal sila. Marriage. No? Husband and wife, Adam and Eve. Why? Because marriage was a shadow of Christ and His church. Kaya nga napakadakila ng mystery. Alam mo, marami na ako nabasa ng nababalaghan sa Biblia. Mystery. Pero isa yung binanggit ni Paul na great mystery. Kaya kailangan natin ipanalangin ito eh. Kamusta na ba ang ating relasyon sa Panginoon? Because Ephesians chapter 5 verse 32, great is a mystery. This is a great mystery. Ang iwagang ito'y dakila, sabi niya, na dapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. So, dakila yung marriage, yung kasal, ay hindi ito kaisipan ng tao. Ito po ay kaisipan ng Diyos. Ito'y kagustuhan ng Diyos. Kaya hindi rin kagustuhan ng Diyos yung live-in. I'm sorry, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ang pinaka-prioridad ng Diyos is ikasal muna bago magsama. No? Sa simbahan ito, gusto ko pong sabihin na tinuturo natin, kasal muna bago pagsasama. Hindi kayo pwede magsama na hindi kayo kasal. Kasi hindi yung kalooban ng Diyos na kayo magsama. Sa totoo lang, bago pa magkaroon ng kasalanan, bago pa magkaroon ng kamatayan, bago pa magkaroon ng karamdaman, kasal muna. Nauna pa yung kasal ni Adan at ni Eva bago ang kasalanan. So kasal is napakahalaga, no, sapagkat ito ay kaisipan ng Diyos, eternal thought of God, na maikasal sa iyo. Na magkaroon ng talagang purong relasyon sa iyo. Kaya yung buong Biblia, napakaraming kwento, love story. Kung sino mga isabi na boring ang Bible, you haven't read or God hasn't revealed to you yet ang ganda ng mga kwento sa Biblia. Alam mo, napakaraming Korean novela. Napakaraming mga kwento ng mga romantic love story, but wala pa rin papantay sa pag-ibigay kwento na sa Biblia. Alam mo, isang binubuong building minsan, isa na napunta ako dyan sa kaya ba yan? Nung una ko yung makita, puro lang pipes, puro lang semento, graba, puro lang materyales. Pero nung isang uminto ang feeling ko, architecture. Kasi kotse pa lang, tayo pa lang, postura pa lang. Sa writing, gumano lang siya, Tapos nagbasa ng blueprint. Sa nakikita ko, puro lang materyales, pero nakikita niya, tapos na bahay. Okay? Ganun tumingin ng architect. Nakikita niya na agad yung tapos na gawa. So sana hindi niya pinakita na siya. Hindi niya kinontrata. No? Mga contractor. Alam mo, dito sa Bible, ang makikita mo, puro materyales. Kwento ni Adan ni Eva, kwento ni Isaac ni Rebecca, kwento ni Esther sa kanya Ahasuerus, kwento ni Ruth sa kanya Boaz, mga kapatid, mga kwento, no? Kwento ni Jose, ni Joseph, sinasawa ni Joseph the Dreamer. Anyone? Sino ka asawa ni Joseph? Sino ka alam? Ano? Sino ka alam? Ha? Si Joseph? Sino asawa ni Joseph? Ha? Hindi, yung Joseph the Dreamer sa Genesis. Okay. Asina. Mas asina. Pero lahat yan mga kapatid, tumutukoy yan sa pag-iibigan ng Panginoong Jesus Cristo at ng Iglesia. Lahat ng kwento na yan, just so you know. Kaya, I invite you to read the Bible. To read those stories. And siguro, ngayon, magpapasa ako ng isang kwento na hindi ko alam kung nabasa nyo na. Nabasa nyo na ba yung si Abigail? Anyone? Abigail. Ang Abigail pala dito. Alam mo bakit Abigail ang... Anyone knows the story of Abigail in the Bible? Alam niyo ba na si Abigail may dalawang asawa? Ang ganda ni Abigail. Ito lang.
1 Samuel 25 verse 3. Si Abigail, mga kapatid, kasal siya kay Nabal. Sabi mo, Nabal. Kay Nabal. Okay? 1 Samuel 25 verse 3. Para makita mo yung sinasabi ko kung pagkakaisa. No? Masarap mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Ang pangalan niya ng lalaki ay Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail. At ang babae ay matalino. Matalino. At may magandang, sabi sa inyo pagmumukha. Maganda po si Abigail. Ngunit ang lalaki, yung asawa niya, masungit, masama sa kanyang mga gawa, at siya'y supling ng isang bayan ni Caleb. Ang pangalan na Baal ay ibig sabihin ay cool. No? Mangal, mangmang. No? At siya ay, just so you know, bilang tipo. Yan ang gagawin natin. Yung kwento na to, hilain natin sa panahon natin. No? Present truth. Kasi yan po ay anino ng mga bagay na parating. Yan po ay patungkol sa iyo at sa akin. Now, si Nabal ay tumitipo sa lumang pagkatao mo. Si Nabal ay Laodicea, lukewarm. Si Nabal ay old nature mo. Okay? Sapagkat dalawa ang asawa ni Abigail. Nagkasawa kasi ni David. Just so you know. Okay? Hindi na po si Bathsheba. No? Ang asawa ni David, si Abigail. Pinakahuli niyang naging asawa yan, isa sa mga huli. Kasi nung matanda na si Abigail, si David, isa siya sa mga nag-alaga kay David bago siya namatay. Okay? So, si Abigail, mga kapatid, may asawa siya, si Nabal. And Nabal represents the old nature. Now, David represent Christ. Represent Christ Himself in us. And Abigail, just so, kasi hindi natin mabasahin, mahaba yan, no? Nagsimula siyang ma-recognize si David. Nagsimula siyang i-differentiate si Nabal at si David. Napakasungit ni Nabal, paluto mo ko! Ganyan. May gusto gawin si Abigail, hindi niya pwedeng gawin kasi nasusunod, asawa niya ulo niya No? Gusto manalangin niya Abigail, mamaya ka na manalangin. Pero papagawa sa'yo, ganyan. So, masama ang kanyang kaisipan, masama ang kanyang asta, unlike David. Ano si David? He is a man after God's own, not mind, but heart. So, magpakita mo kung paano makitungo sa kanya si David. At na-recognize ito ni Abigail. Kung paano makitungo si David sa kanya. Sa lahat ng lalaki, iba makitungo si David sa kanya. No? Ibang-iba. Kaya, nagawa niya, baka kapatid niya magpakutuba kay David. Nagawa niya Abigail na mag-submit kay David. Kahit may asawa pa siya. Lahat ng sinasabi ni David, pinaniwalaan niya. Now, notice something very striking sa gabi ito. Kahit na nagpakumbaba si Abigail, kahit na na-recognize niya si David, kahit na sumasampalataya siya kay David, kahit na nagpakumbaba ng uso siya kay David, despite all of the humility, recognition niya kay David, Abigail still could not become David's wife. Hindi pa rin siya pwedeng maging asawa ni David. Bakit? Bakit? Ha? Sa kautusan, may asawa pa siya. Yan ang sabi ni Brother Branham. The prophet Paul here is saying that a woman cannot remarry until her first husband is dead. Buhay kasi yung una niyang asawa. She cannot remarry as long as her first husband is living. Yan ang kautusan ng Diyos. She, by no circumstances, sabi ng prophet sa message ng the invisible union of the bride. At ipinag-uusapan natin, union of the bride and the bridegroom. She must remain single
well, as long as her first husband is living, if she should do such a sin, kapag may asawa pa siya, tapos gusto niyang magkaroon ng another asawa, she shall be called an adulteress. I'm speaking of the natural now, to type it with the spiritual. If this woman would commit such a sin, then she is marked an adulteress. If she has two living husbands at the same time, therefore, she has forfeited by doing this her rights to God in heaven. Mabigat. By doing so, she is an outcast from the economy of God, according to the scriptures that I've just read. So is the church. When she tries to mix creed and denomination with the Word of God, she can be married to a denomination and be the bride of Christ at the same time. Hindi ka pwedeng kasali ka sa denomination, tapos katawagin mo sa sarili mong bride. Hindi mo pwede yun. She's got to be dead to one or the other. The law says so here. There's plenty of laws in God's Word, and that's His law. Paul speaking the same thing here. She cannot be married to a church or worldly creed and be the bride of Christ. Ganun din si Lord. Hindi siya pwedeng meron siyang bride na denomination, na Baptist, Methodist, o sino man. Tapos may tatawagin sa Lord is the bride of Christ. Isa lang ang bride of Christ ni Lord. Okay niyo po ba? Hindi mo pwedeng maraming bride si Lord dito na iba-ibang paniniwala. Marami dito na ibang paniniwala ba? Mayroong Jehovah's Witness, may Iglesia, may Spiritista, may anti-message. So sino ang bride ni Lord? So makikita natin ang bride ni Lord by their lives. By how they say amen to the word. Hallelujah. So, as long as buhay si Nabal, hindi siya pwedeng makapag-asawa. Kahit na mahal ni Abigail si David. Hanggang buhay si Nabal, hindi niya pwedeng mapag-asawa si David. Merong hindrance, merong barrier, legal barrier na tinatawag. There is a husband standing in the way. And think of it. Ano ginawa ni Lord kay Nabal? Sabihin nyo, ano ginawa ni Lord kay Nabal? Okay, basahin natin 1 Samuel 25:38. Para makita nyo. No? Anong ginawa ni Lord kay Nabal? Kasi sa dami niya kanyang mga ginawa. At nangyari, pagkaraan ng may 10 araw, at sinaktan ng Panginoon si Nabal, na ano pa siya'y namatay. Hindi siya pinatay ni David. Hindi siya pinatay ni Abigail. Pinatay ng Diyos si Nabal. God Himself removed the obstacle that stood between Abigail and David. Nabal. Si Nabal ang problema Bakit hindi magkaroon ng pagkakaisa si David at si Abigail? Kasi meron Nabal. So ang ginawa ng Diyos, pinatay ng Diyos si Nabal. Now, ang application, hindi ka papatay ng tao. Ang application, mayroon tayong kapahayagan sa huling panahon na kaya mong patayin yung old nature mo. Kasi hanggang meron kang old nature, yung mga tradisyon mo, yung mga luma mong pagkatao, na hindi pa rin naalis, hindi mo pwedeng mapangasawa si Kristo. Because David speaks of Christ. Nabal speaks of your old nature. Gusto na naman mapangasawa si Lord, pero yung old nature mo gumagana pa rin. Buhay pa rin. Then, it's a problem. God will solve it. Paano? Papatayin niya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Kaya napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ano daw? Espada. Ang espada kumapatay, umihiwa. Ano daw? Hebrews chapter 4. Umihiwa daw yan. Nag-iwalay sa spirito at kaluluwa. Ano ba yun? Sa laman, sa buto. Hallelujah. Kaya nga, it's a mystery. Yan ang nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Si Lord ay pinapatay sa
ang isa. Para mapangasawa ko siya, kailangan may mamatay na isang buhay na hindi na kailangan, kumbaga hindi ito kailangan na mag-exist pa. Okay? Sapagkat bawat anak ng Diyos, mga kapatid, meron silang seed of God. At yung seed of God na to, lagi kong sinasabi na binhi ng Diyos. Alam mo, hindi ito literal na binhi, mga brothers, mga sisters, na parang ako, may binhi ako ng Panginoong Kristo, may buto ako sa loob. Hindi. Yung pag sinabing binhi ng Diyos, ito yung kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. Okay? Nakita na niya na si Brother Junjun, ganito ka. Nakita niya na yun before the foundation of the world. Hindi siya nagkamali doon. At yung kung ano nakita niya before the foundation of the world, naging para pagka inipon niya yun sa isang maliit na hawak na isang kapsula, at yun ay sinelyuhan niya ng kanyang dugo. Na kahit anong mangyari, magaganap kung ano nakita ko sa kanya before the foundation of the world. At yun ay ilalagay niya yun sa kaluluwa ng tao yun. Kapag dumating oras na kailangan niya ng disingin kung ano yung nakita niya before the foundation of the world, ang kailangan niya gawin, ipangaral yung nakita niya. Yung salita niya na nakita niya. Yung kaisipan niya, ipapangaral. Kasi ang word is a thought express. Pag nangaral yung mga ngaral, yun yung kaisipan na nasa loob ng binhi. Magre-response yung binhi kasi yung pinapangaral at yung laman ng kaisipan nagkakaroon ng pagkakasundo. Nagtutugma. Kaya sasabihin ng puso mo kahit ayaw mong amen. Kasi may binhi eh. May nakita na ang Diyos sa'yo before the foundation of the world, nilagay sa puso mo, yun yung kaisipan niya. Hindi ba nabibigkas? Pero nung nabigkas, nag-weekend yun. Nagising yun kasi nabigkas nung mga ngaral eh. Totoo lang. Ay, yun yung, parang yun yung nasa puso ko, yun yung hinahanap ko. Yun yung nakikita ko, na hindi ko maintindihan. Pero tandaan mo, bago mangyari, magising yan, o kaya kung nagising yan, sa totoo na sabi ng prophet, kasal ka muna sa old nature mo. Merong bago, okay, merong nung nagising yan, nakita mo ang sarili mo, parang Abigail, ay, kasal pala ako may nabal. Problema. Kasi may nabal, may old nature, may old man, may first husband, may self-will, may carnal mind, may fleshly life na nanilig sa katawan. And hanggang buhay yung asawa mo, yung una mong asawa na nagdidikta ng gusto mo, no, kung paano ka mag-isip, paano ka magbuhay, ganun sila ba eh, kay Abigail. Okay? Sasabihin niya, gusto kong manalangin na yung gabi. Ay, huwag ka muna manalangin. Sabihin ng old nature mo, bukas na! Diba? Gusto nung puso mo na kaluluwa mo magbasa ng Biblia. May magsasabi sa'yo, huwag ka magbasa ng Biblia, mag-Facebook ka na lang. Nabalyan! Hello? Buhay pa si Nabal ngayong gabi. Kailangan mamatay si Nabal para mapangasawa mo si David. Ganun sinasabi natin. Hallelujah! Sasabihin ng Nabal, huwag ka lang magsimba. Sabihin ng Nabal sa'yo, kasi yun ang unang asawa eh. Pero tandaan mo, darating ang time, papatayin ng Diyos yung Nabal na yan. Mawawala yan na kahit anong mangyari, kahit sibat pa, wala, patay na si Nabal eh. No, hindi na, wala nang tinig, hindi na siya nag-exist. Minsan, gusto mo na sumuko sa Panginoon, I want to surrender all to you. Sabihin na ba, huwag lahat, enjoy mo pa yung sanlibutan. Merong pupulong, may pupulong. Bata ka pa eh. Marami ka pang gagawin. Marami ka pang panahon. Kaya mo sinabal, lagi umupos sa gusto ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul sa Galatians chapter 5, verse 17, may quarrel. For the flesh, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Yan, nabal yan. At ang Espiritu ay laban sa laman.
Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Ayan. Upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin, Abigail. Gusto man ni Abigail, pero buhay pa kasi yung old husband niya. Yung first husband niya. So, ang tunay na believer, tandaan niyo to, mananalangin tayo ngayong gabi. Kung may conflict man sa puso mo, may nag-aaway man sa puso mo, praise the Lord, is a good sign. Kasi one day, meron diyang mamamatay at meron diyang mananalo. Totoo sabi ni Brother Branham, ang isang sinner, yung walang binhi, walang conflict. Walang nag-aaway sa kanya. Okay na sa kanya hindi magsimba. Okay na sa kanya hindi mag-pray. Wala na sa kanya yun. Pero yung tunay na believer, meron siyang laban sa buhay niya. Panalangin natin yan. Yung old nature natin. You know, you love the Lord, but you have to fight for it. You know, something is also fighting for it. No? May lumalaban, you want to pray, but something resisting it. Ikakaroon po tayo ng reflection ngayong gabi. Kasi may nabal. You want to surrender, pero struggle is real. Hallelujah. You heard the word and say, Lord, that's right. Sabihin ang puso mo. Pero yung old nature, siya din ay hindi papatalo. Siya din ay makipag-argue. At meron siyang ipapakita, ikakadismayo mo. Ikakadiscourage mo. Bakit? Buhay pa kasi sinabal. Yung husband na yan. Kasi hanggang nandiyan yan, you cannot unite with David. So the first husband knows that once you become one with David, alam mo nung nagkaroon ng nagkasama na si David sa si Abigail, wala nang influensya si Nabal. Yung influence ni Nabal was read out. Talagang kurado. Parang hindi nag-exist si Nabal. Bakit? Wala nang buong bibig si Abigail kundi si David. Sana ganun din tayo mga kapatid. Isang sign na patay ni si Nabal. Patay ng old nature. Wala nang buong bibig kundi si Jesus Christ. Wala ka nang ipinapagdo kundi si Jesus Christ. Wala ka nang inaawitan kundi si Jesus Christ. It's all about Him. Kasi yung spirit of timid, fear, sino ba yan eh? Ayaw mong masayta, ayaw mong testify, may naman pa rin eh. Di po ako galit ba kapatid? But I just want to remind you to see, reflect on your end. Makita mo anong laban meron tayo ngayon natin. Hindi po ito normal na pakikipagbaka mga kapatid. Kaya nga, anong pinaka-revelation nito? Kahit ako mismo, anong revelation ang binigay sa akin ni Lord? Binigay sa akin first, Lord, na papatunayan ni Lord na nung siya'y napako sa krus, kasama si Nabal. Ito ba kayo? Hindi mo kaya patayin si Nabal. Sa Biblia, ang pumatay kay Nabal, hindi si Abigail, hindi si David. Si Lord ang pumatay. So, paano yung pinatay? Romans chapter 6, verse 6. Ilan books ng Bible? 66. Oh. Ito yung Romans 6:6. Nalalaman natin na ang datihang pagkatao, ayan, ay kalakip niyang napako, na-crucified sa krus. Yung pagkatao mo, pagkatao ko, na-crucify daw sa krus. Upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng Nabal ng kasalanan. So ang pumatay, nung Nabal ng buhay mo, tandaan mo, kinlaim ni Jesus Christ, nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pinatay niya si Nabal din mo. Kaya pag nakikita mo ang krus, ibig sabihin yan, that's the cross that killed Nabal of my life. Amen? Kapag merong Nabal na nagsasalita, pag may Nabal na nag-uutos, ang krus ng Kalbaryo, sabihin mo, kinrucify ka na doon. Amen? Na-crucify ka na doon, namatay ka na doon. Ang katawang ito, hindi na para sa'yo. Para na ito sa namatay para sa akin. Hallelujah! Andiyan po ba kayo? So, yung katawan na to, na old nature, na yan, hindi na ini-improve, Brad.
Kung gusto natin, ini-educate yan, nire-reforma yan. Kinukrucify po yan. Marami kasi tao, no? Ini-improve lang yung old nature. No? Ang sigarilyo, papalitan ng candy. Ang habit na bad habit, papalitan lang ng a little bit of bad habit, pero bad habit pa rin. Hindi i-improve. I-crucify mo yan! Ibayubay mo yan kasi yun talaga ang revelation yan. We're not trying to educate Nabal. Kasi kahit anong paliwanag ng Diyos kay Nabal, ayaw sumunod ni Nabal eh. Kasi nga, sinful nature nga yun eh. Kahit anong punish, kahit anong pakiusap sa religious Nabal na yun, hindi nakakuha. Kaya sabi ng Biblia kanina, at nangyari, ayaw mo sumunod sa mga pakiusap, hindi ka nagbabago, pinatay siya ng Diyos. So, ganoon din ang ating mga sariling mga pasya minsan. Sariling mga desisyon. No? Hindi ito para isang tabi lang. Hindi ito para i-improve lang. Ang kailangan doon sa mga bagay na alam mong utos sinaban, ibaon. Kasi sinaban, binaon pagkatapos mamatay. Amen. And once Nabal is removed, is dead, then Abigail is free. Freedom is there. Ang tunay na malaya is siya yung na-reveal sa kanya na namatay na si Nabal sa buhay niya. Sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo ng Panginoon. Kung hanggang ngayon may mapapait pa rin kaisipan, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin mapagpatawad, si Nabal nabubuhay pa, pero sabihin ko sa iyo ngayong gabi, ang krus ng Kalbaryo, pinatay na si Nabal. Pinatay na lahat ng kapaitan, pinatay na lahat ng mga masamang ugali. No? Nung namatay si Nabal, malaya na si Abigail. He can free, go to David. He is free to follow David. He is free to be united with David. And what we're talking about here is the union of Christ with the church. So, kailan magiging malaya ang church? Kapag nakalaya na siya sa kanyang old nature, malaya na si Lord, mag-take control ng buhay niya. Because David is a king. Right? David is a king. King is to reign. Maghari. So, malalaman mo na wala na si Nabal kasi alam mo sa taong yun naghahari si Kristo. Sa taong yun naghahari ang kalooban ng Panginoon. At yan ang dahilan bakit ng Espiritu Santo sa oras na ito. Hindi lang ito naiiyak ka, emotional ka. Alam mo, malaya ka dahil sa Panginoon. Hindi ka pihat. Hallelujah. Ano bang religious demon. You are loose from the bondage of the old nature to bring us into the union with Jesus Christ. Ano ba? Hindi naman sa buong Bible. Tingnan mo si Ruth. Sinakilala kay Ruth. Right? Dito may nabigay lang. May Ruth pa. Ay, dito mo si Ruth. Wala si Ruth ngayong gabi. Pero sino asawa ni Ruth? Ha? Sino tawag ni Ruth? Boaz? Pero bago niya naging asawa si Boaz, tandaan mo, hindi niya asawa si Boaz sa una. Amen. Are you with me? Right? Amen. Sino una yung asawa? Malon. Si Malon. Hindi po Marlon, ha? Malon. Malon. Pero nung namatay si Malon, doon lang niya naging asawa si Boaz. Perfect type of Jesus Christ. Nung namatay si Malon, doon lang naging kinsman redeemer niya si Boaz. No? Ang old relationship niya kailangan mag-end. Listen to me. Lahat ng relasyon mo doon sa old nature mo, i-divorce mo na ngayong gabi. Kaya nga mayroong marriage and divorce na message. It's not about explaining what's marriage, what's divorce. It's about the power of marriage and divorce.
The power of marriage with Christ and the power of your divorce with the old nature. Ano ba kayo? Diniborsyo mo yung una mong relasyon, which is sinful relationship. Hallelujah. Amen. Ano ba kayo? So, what happened when Ruth came to Boaz? Si Ruth po lumapit kay Boaz. Alam nangyari? Boaz began to care for her. Diba? Inalagaan siya ni Boaz. Patuloy siya naglalaglag ng mga pangailangan ni Ruth. Si Boaz nagsimulang mag-reveal kung sino siya. Ay, wala yung may-ari ng bukid na sinasama ko. Diba? Siya pala yung handful of barley on purpose. No? Boaz gave her parched corn. Boaz invited her to sit at his table. Boaz met her at the threshing floor. And eventually, tinubos siya ni Boaz completely. Again po ang picture ni Jesus Christ at ng kanyang lobya. So kailangan kailangan mamatay yung old nature, mga kapatid, para maging reality si Christ. Minsan hindi realidad sa atin yung pagsimba, minsan tradisyon na lang. Hindi siya realidad eh. Na talagang kailangan magsimba. Kailangan ba talaga mag-worship? Hindi siya reality. Pero nung nakita ni Juan si Jesus Christ, naging realidad siya. Kasi ano sabi niya? Diba? Gusto mo yung John chapter 3, verse 30. Di ba lang tama? Ayan. Nung nakita siya ni John, naging realidad si Kristo sa kanya. Si John yan, prophet. Nung nakita niya si Christ, siya ay kinakailangan tumakila. Pero ako, kinakailangan bumaba. Realidad na kasi si Kristo sa kanya. Minsan ang taas-taas mo kay Lord. Si Lord, hindi makakapaghintay yan si Lord. Yung Bible, makapaghintay ang Bible. Yung message, maghihintay yan. Wala man yung kumukuha dyan eh. Kasi hindi pa realidad. Pero pag naging realidad na yan sa'yo, kapatid, may tataas siya sa buhay mo, ikaw ba? It's not more of you, but more of Him. Hallelujah. It's not about your thoughts, it's about His thoughts. It's not about your will, but His will. It's not about your life, but His life. Yan ang magiging buhay mo, kapatid. Hallelujah. Magiging, siya tataas sa buhay mo kasi realidad na eh. Wala nang bukang bibig si Abigail, kundi si David. Because si David she's so in love with David. Kaya kahit matandaan na David, hindi niya maiwanan si David. Napakataas na respeto niya kay David. Kasi ganun din sa ating Panginoon, ganun sa salita, sa mensahe ng Panginoon. Huwag natin siya isang tabi. Hallelujah. Kung sa mga Colossians chapter 1, verse 18. Hallelujah. Let's feed our soul tonight. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay na iglesia, na siya ang pasimula ang pangalan ng mga patay, upang sa lahat ng mga bagay, magkakaroon siya ng kadakilaan. Dakila ba siya sa negosyo mo? Siya pa ang nasa ibabaw ng mga plano mo, ng mga pinagdadaanan mo, kapatid? O sa ilang bahagi lang, siya ba ang pinakadakila sa bahay mo, sa tahanan mo? Siya ba ang pinakadakila sa kasal nyo, sa relasyon mo? O ang relasyon na hindi man siya napapag-usapan? Dahil hindi natutupad na nagiging dakila siya sa lahat ng bagay. Kasi sabi dyan, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan sa lahat ng mga bagay, sa tahanan, sa relasyon nyo, sa bahay, sa finances nyo, mga gastusin, sa mga pag-uusap nyo, ambisyon nyo, future nyo. Hindi mo pwedeng alisin si Lord. Ito ba kayo? In all things eh. Because the bride is not preparing for a ceremony. Yung binasa natin sa Revelation chapter 19, it's not a ceremony, it's a union.
makikipag-isa ka. Hallelujah. Every day, God is removing more of our nabal. So David is revealed also every day. Habang lumilipas ang araw, papabura ng papura ang imahe ni Nabal sa buhay ni Abigail. At mas lalong nakikita si David sa buhay ni Abigail. Nandiyan ba kayo? Do you love the love story? Ganyan ang love story. No? Sa bawat trials ni Abigail, kay David siya pupunta. Dati, ang trial niya mismo si Nabal. Mga testing niya, mga correction niya, si David na nagbibigay ng correction, mga revelation, mga pagsuko, lagi involved si David. It's all part of God's great purpose to make a people one with Jesus Christ. So nung na-release siya, hallelujah kay Nabal, mga kapatid, then, mas nakita ang buhay ni David sa kanya. Now, minsan, mag-discourage tayo kasi kung titingin tayo sa sarili lang natin, marami tayong kahinaang makikita. I'll go to this path so I can end it. So, itong part na to, this is the end path. Mga weaknesses natin, mga failures natin, mga shortcomings natin. Minsan ba naisip mo na, Lord, parang ang hirap maging katulad mo. I can never be like you. Kahit awitin ko pa yung to be like Jesus, hanggang lyrics na lang. Lord, mahirap. Totoo lang. I wanna be real. I wanna be true to you. Ako ba talaga ang nobya ko? Lord, ako ba yung bride talaga? Kahit kantahin ko yung, I know I am the bride. At the bottom of my heart, it feels like I'm not sure. Pero sabi kasi ng Bible sa Revelation chapter 19, balik mga kanina. The bride had made herself ready. So, sino ba talaga ang naghahanda? Okay, ang bride ba? O si Lord Jesus Christ ang naghahanda sa atin? Kasi, pwede mo sabihin, ang bride naghahanda. Pero si Christ, sabi dyan, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na, kaya mo talaga yung asawa niya maghanda mag-isa? Kaya ba ng church na ihanda ang kanyang sarili? Sa kanyang sarili lang? Para kay Christ? I can say no. We cannot. Hindi natin kaya ihanda ang ating sarili. Pero gusto kong sabihin ngayong gabi, para maihanda ka, magtiwala ka. Amen? Gusto mo makasama sa rapture? Alam ko yan. Gusto mo maging bride of Christ? Alam ko yan. Pero, kapatid, magsimula ka, magtiwala kay Lord. Kasi nagsimula na siya ng trabaho sa iyo eh. Ang paghahanda, nasa sa iyo at na kay Lord eh. Nasa sa akin at na kay Lord eh. Philippians 1:6. Inahanda mo ang sarili mo, pero tandaan mo, inahanda ka rin ni Christ. Na ako'y may lubos. Kaya mo si Kristo ha. Maaari na naman si Lord ni Paul yan. Kasi masasabi ni Paul sa mga Galasyo ngayon, sabi niya, sa lahat ng mga makasalanan, ako ang chief. Ako yung pinakapinuno sa lahat ng mga makasalanan. Pero sabi niya rin, ako'y may lubos ng pagkakatiwala sa bagay na ito. Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesus Christ. Ibig sabihin, naghahanda ka, pero tandaan mo, si Lord mismo din ang naghahanda sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, mga kapatid, magtiwala. Hindi ikaw ang nagsimula ng gawa. Ibig sabihin, hindi ikaw ang tatapos kung sino ang tatapos kung sino yung nagsimula. Pero kailangan maging available ka. Kailangan magtiwala ka, mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Kailangan mo makita na para maging isang bato na binigay sa isang sculptor ba tawag na sa Tagalog? At ikaw imumolde, pupukpukin ka, every strike ng hammer, every pupuk, pero pag pagtikil yun, masakit. Trials are like God's hammer. Testings are like God's chisel. Disappointments are God's chisel. Yung chisel yung pagtikil. Hindi madaling lilukin ang bato.
Kung ikaw yung bato, at minsan talagang bato tayo sa sobrang tigas natin, pero praise the Lord, si Lord, tinatrabaho ka pa rin. Diyan ba kayo? You know, it's not easy to shape something. Naranasan ko na nung nagtrabaho ko ilang araw doon sa bahay. Ang dami mga dapat gawin. At hindi madali. Kailangan ko gumamit ng grinder. Kailangan ko gumamit ng drill. Actually, kailangan ko tayo bumili talaga. Kasi talaga kailangan. At wala akong magamit. Hindi ko magawa ako dapat kong gawin. Pero talagang matindi. So lang yung grinder na gamit ko, nahirap ko lang yun. Kahit patuloy, pirapreso yun ang buong katawan ko, sobrang lakas. Pero sinasabi ko sa gabi nito, painful ang mga testing ng buhay. Masakit. Ito ba kayo? Pag ako lumuhod sa Panginoon, sa talaga pag ako nanalangin sa kwarto, hindi ako lumuhod madalang. Pero pag ako lumuhod, masakit na talaga. Painful in my soul. Hindi ko na talaga kaya ng buhatin. Pero alam mo, tanggap ko ang isang pain or sakit, basta alam ko may purpose yun. Alam ko ba yun? Ulitin ko tanggap ko ang pain, basta may purpose. Basta may layunin yun. Ang hirap kasi yung masaktan sa tao lang. Ako, mahina ako hindi ako ganun talaga sa tolerance sa mga pain, sa sugat. Talaga iniinta ko yung minsan, nagkukulwari na lang ako na hindi masakit, pero masakit. Mga kapatid. Umiyak ka naman na walang luha. Masakit yun eh. Sumigaw ka naman na walang tinig. Ibig sabihin masakit. Walang boses. Tinanong ko minsan, kamusta ka na? Okay lang. Ikaw naman ako, I'm strong. Got my mga pressure. Yung anointing lalabas siya kapag higa. Yung ubas, lalabas yung ubas pag higa. Yung alak pa. Diba? Ganun din sa olive oil. Para malubas yung langis, kailangan bigain. So every crush, may deliverance dyan, mga kapatid. May something na ginagawa si Lord. So ibig na, Lord, sasabihin mo kay Lord ngayong gabi, Lord, iiwas mo ako sa lahat ng testing, sa lahat ng pagsubok. Ayaw ko na ng pagsubok. Hindi ganun ang prayer natin sa church na ito ngayong gabi. Lord, kung idadaan mo ako sa pagsubok, palakasin mo lang. Kamakayanin ko ito. Diba? Kasi minsan nagtatanong tayo, sino dito ang laging kinukustyon si Lord? Di ba may bata yung gulong, diba? Sinampal mo yan, Brad. Di ba? Diba? Magigising yan! Bakit? Bakit mo ko sinaktan? Ganun siya, di ba? Minsan tatanungin mo, bakit mo sinaktan? At yung emosyon mo, or yung galit mo, di ba hindi sasagot kung sumakit? Diba? Parang kung sabihin ko, it's a prank, sakit. Sinaktan kita, pero it's a prank. Minsan ganun eh. Yung galit mo, o yung reaction mo, nakadepende doon sa nanakit sa'yo. No? Ewan ko, tama ba naging ko? Okay, ganito. Bago tayo punta po sa 49. Nung bata kayo, papaliguan kayo ng nanay nyo, bibihisan, papabanguhan, tapos dadalhin kayo sa munisipyo, sa barangay, para lang papakunahan. Okay? O kaya yung pandemic, pinaksin kayo, di ba? Pero peliguan yung bata, peliguan pa yung bata, sasaktan lang naman ng doktor. Right? Alam naman ng nanay na sasaktan yung bata eh. Yung nanay pa magsabi, kaya mo yan. It's a pain with a purpose. Right? It's one thing to say that, Brother, Pastor, I'm in pain. Masakit ang kalooban mo kasi ang dami kong nararamdaman. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayong gabi. That's one thing. Pero isang bagay din yung
Pastor, lahat ng nangyayari sa buhay ko, alam ko may kalooban ng Panginoon. Amen. Ibang bagay yun. Magkaiba yan. Yung isa, nagreklamo, isa, puro venting out, venting out. Yung isa, all things work together for good. Kahit gaano mahirap yan. May rason tong pinagdadaanan ko. Hindi sasayangin ni Lord itong mga pinagdadaanan ko. Kaya matatanggap mo na nawalan ka ng trabaho kasi alam mo yung pagka wala mo ng trabaho may purpose. Matatanggap mo galuhin ka sa negosyo, matatanggap mo na may nangyari hindi maganda sa pamilya kasi alam mo may purpose. Mahirap man, masakit man. Basta alam mo may purpose ni Lord. Ang mahirap kasi, close-minded ka sa purpose ni Lord. Pero hindi sana sa gabi nito. Buksan mo ang kaisipan mo na lahat ng ginawa ni Lord ay para lulubusin mo, lulubusin niya yan hanggang sa kanyang pagdating. Hindi magkukulang ang Panginoon sa iyo. Hindi magkukulang ang Panginoon sa iyo. Hindi kasi tayo accepted sa pain. Pero hindi lahat ng painful yung scenario or painful ang naramdaman, they will get it. Hindi lahat. Ilan lang po ang mga gets bakit dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon. Ilan lang. Pero praise the Lord, kung nalaman mo, na-discover mo na ang mga pangyayari pala nito, nakasaad yun sa Biblia, meron pala yung purpose. Hallelujah. At sana makita natin mga kapatid na, Amen, Lord, na-discover ko kung ano nga ba ang purpose mo, bakit nawala ito, bakit nawala ako ng trabaho, bakit nagkasakit ang anak ko, bakit napakahirap ng buhay. Because God wants you to be stronger than ever. Para palakasin, para talaga yung kanina. No? Para palakasin tayo, sapagkat tunay, mga kapatid, na hindi tayo binibigyan ni Lord ng trials para maging mabait. But we're not here to be bitter, but sana we are here to be better. No? And pain will bring you closer, not further away from the Lord, but He will bring you higher. Hindi lang lower in spirit, lower in hope, but higher in faith, mga kapatid. Palakasin pa tayo ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng magaling naman ang anak ko sa totoo na tumugtog. Okay naman, kaya ko naman mag-gitara. Pero hindi ko kailangan ng musical instrument para hintayin. Hindi ko kailangan hintayin ng musical instrument na tumugtog para pupurihan ng Panginoon. Kahit wala yan, alam mo, ang tunay na na-appreciate ang ginagawa ng Panginoon, kaya mo purihin ng Panginoon no matter what happened. Even in the midst of the storm, even in the midst of the problem, you can worship the Lord. Sana ganun tayo ngayong gabi, mga kapatid. Kung ano man ang mga nabal ng buhay mo ngayong gabi, nahihirapan ka, Lord, mahal naman kita, Panginoon. Pero marami pa rin old nature sa akin. Ang luma kong pagkata. Pero Lord, I believe, ito na bayubay sa krus na kasama. It's been crucified. And you have pour it into thy body. Lord, salamat ng marami sa iyong sakripisyo para sa akin. Para tayo ay magsama ng union with Christ. So, I hope it gives some sort of comfort, correction, and food for the soul. Ang Diyos ang mapurihan sa gabi. Kasi ba tayo tumayo sa gabi, mga kapatid? Bago tayo nalangin. Hallelujah. Tayo na lang, Lord Jesus.